Janine Gutierrez sa mga love language, beauty pageant at mga layunin para sa 2024. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ang kagandahan at utak ay hindi pa laging nagsasama. Ngunit sa kaso ni Janine Gutierrez, walang kahirap-hirap silang magkahawak kamay. Gayunpaman, huwag magpalinlang sa kanyang halos hindi mawari, magalang na mukha. Bagamat hindi sila palaging nagbibigay ng kahit ano, ang mga tweet ni Janine tungkol sa mga kagyat na social-political na issue ay palaging nagbubunyag kung aling bahagi ng moral divide ang kanyang kinatatayuan. Ang matamis ngunit may prinsipyong paniniwalang iyon ay nagsilbi rin sa kanya ng mahusay sa mga komplikadong tungkulin na nangangailangan ng pangako at hindi karaniwang gravitas, lalo na sa kanyang career boasting at Yurian, Famas at QC ni Mao, winning portrayal ng isang inabusong sales lady na humahawak ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, sa Ray ang babae at baril ni Red. At kaya naman sobrang saya lang namin na matapang ang karumaldumal na trapiko ng Metro Manila kamakailan para lang makausap ang magandang aktres nang ilan siya bilang pinakabagong brand endorser ng isang beauty product. Palagi akong natutuwa sa ating mga pag-uusap. Nabigla si Janine nang makita niyang papalapit kami. Hindi kami sigurado na maaalala niya kami dahil 2 beses pa lang namin siyang na-interview. Isa sa kanila sa Zoom noong kasagsagan ng pandemya. Malayo na talaga ang narating ng aktres mula noong kasagsagan ng Gemini 7. Pero sa mga araw na ito, hindi lang siya itinatanghal bilang isang leading monster requested love interest, nangunguna na siya ngayon sa sarili niyang mga palabas sa TV. Tulad ng Marry Me, Marry You, Slept With Me at ang kinikilalang revenge drama na Dirty Linen. Sa katunayan, ang huling palabas, sabi ni Janine, ang naging highlight ng kanyang 2023. Maganda ang nakaraang taon dahil nagawa ko ang Dirty Linen. Nakakuha kaming ng magandang feedback para doon, na isang bagay na lubos naming ipinagpapasalamat. Ibinahagi rin niya, kaya para sa 2024, umaasa akong gawin ang higit pa sa mga seryosong bagay na iyon. Mga madilim na tungkulin may kaugnayang mga tema. Ngunit gusto ko rin gumawa ng isang bagay na magaan, tulad ng isang rom-com. Iyan ang layunin ko para sa 2024. Sana ay makagawa ako ng mas mahusay na balanse ng pareho. Bagamat nananatiling magalang at magalang si Janine, sumasagot siya ngayon ng mga katyakan na hindi gaanong nakikita nung una namin siyang nakilala noong 2012. Habang sa kabilang banda naman, sinabi ni Janine Gutierrez na hindi sa mga beauty pageant inuulit ni Janine Gutierrez ang kanyang kawalang interest na sumali sa mga beauty pageant. At sinabing hindi lang naka-attach ang kanyang puso sa paggawa nito. Sa isang skincare event noong Biyernes, Enero 12, ang Dirty Linen star ay nagbigay ng direktang hindi sa posibilidad na sumali sa anumang beauty contest. Sa kabila ng mga pagtatangka ng ibang tao na akitin siya sa kompetisyon. No talaga. I'm so flattered honestly every time I get comments like, "Uy, sumali ka." Pero wala kasi talaga siya sa puso ko. Ang pangarap ko talaga is to represent the country through movies and series, she said. Si Gutierrez na isang stellar beauty sa kanyang sariling karapatan ay nag-alok din ng payo sa mga tao, lalo na sa mga kababaihan na gustong simulan ang pagpapabuti ng kanilang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng mga produkto ng pangangalaga sa balat na maaaring magastos kung minsan. Ang natutunan ko rin recently, sobrang importante ng mag-research, like reading up on the products before you buy them, magbasa ka ng mga reviews, makipag-usap sa iyong mga kaibigan tungkol dito, mag-compare kayo ng skincare o kung gusto mo try mo muna kung anong meron sa kaibigan mo, said actress. I encourage everyone to do the research on their skin type para alam mo kung ano yung need ng skin mo at maging sulit ang gagastuhin mo, added Gutierrez. Bukod sa pangangalaga sa balat, hinihikayat din ng actress na Slept With Me ang mga tao na magmistulang tumutok sa maliit na bagay sa buhay bilang isa sa mga paraan upang mapabuti ang kanilang pangkalatang kaligayahan. Pakiramdam ko, dapat din tayong maghanap ng mga paraan para gawing romantiko ang buhay. Minsan kasi diba para maka-overwhelm na trabaho lang matapos sa bahay. I think we need to find joy in the little things, komento ni Gutierrez. Like mag-order ng paborito mong kape o paborito mong milk tea. Or just take time to look at the sky or look at the stars. Parang small thing like that. I think nakakatulong rin sa general happiness natin or mental health natin, which is important, she added. At sa kabilang banda naman,
Herlin Bodol sa viral video, big issue agad sa panty. Nagsalita na ang actress comedian na si Herlin Bodol tungkol sa kasalukuyang kinasasangutang kontrobersya. Sa kanyang Facebook page ay nilabas niya ang kanyang saluubin sa kumakalat na chika na aksidenteng nakita ang kanyang pribadong parte ng katawan habang ito ay naka-live. Agad na dinipensahan ni Herlin ang sarili laban sa mga negatibong komentong kanyang natatanggap mula sa netizens. Aniya, wala siyang nakikitang mali sa kanyang nagawa. Big issue agad sa panty. Personally, I don't see anything wrong for the panty issue. Saad pa ni Herlin. Kiit niya pa, madalas naman daw siyang mag-swimsuit na mas malala pa sa nag-viral niyang video na kuha mula sa kanyang live. Halos abot hanggang langit nga ang hugis ng swimsuit ko, tapos ito panty lang, say ni Herlin. Pinaaalahanan niya rin ang madlang people na parte ng buhay ang pagkakamali. Well, it's part of human error and always remember, mistake is part of human being, hirit ni Herlin. Matatanda ang nag-live siya sa Instagram noong Huwebes, April 4, habang kumakain ng kanyang hapunan. Ngunit bago matapos ang kanyang live stream, tumayo siya na tila may kukuhanin at huli na nang ma-realize na wala siyang suot na pang-ibaba. Tingnan mo, nakita ba? Tanong niya sa kasama sa bahay. At makalipas ng ilang araw ay nag-viral ang clip na kuha sa kanyang live. Tila hindi talaga tinantanan ng mga kontrobersya si Herlin. Dahil bago matapos ang 2023 ay nasangkot ito sa isyong may something sa kanyang magandang dilag leading man na si Rob Gomez matapos kumalat online ang screenshot ng kanilang pag-uusap. Agad namang itinanggi ni Herlin ang isyu na buntis siya at si Rob ang ama. Showbiz nga talaga, pag dedicated ka sa trabaho, kagawan ka ng isyu. Fawn Ardonia ay nareklamo ang engineer ng pinapagawang bahay. Usap-usapan ngayon sa social media ang naging revelasyon ng content creator na si Von Ardonia tungkol sa kanyang ipinapatayong dream house. Sa isang video na in-upload niya sa Facebook ay inilahad niya na hindi na natuloy ang construction ng kanyang bahay dahil nagastos na kinuha niyang engineer ang pondo sa pagpapagawa ng kanilang tirahan. 2 buwan akong hindi nakamuta rito dahil pinagkakatiwalaan ko yung engineer at developer ko dito sa paggawa ng bahay. Tapos hindi ko inaakala na ganito yung dadatnan ko, saad pa ni Von. Bagamat sobrang nalungkot at galit ang nararamdaman ng content creator dahil dapat ay tapos na ang kanilang bahay ngayong December ay hindi ito mangyayari. Nananawagan naman si Von sa mga netizens na ikayatin ang mga kakilala nito na itigil na ang kanilang pagsusugal bago pa nito masira ang kanilang buhay. Tulungan niyo kung bulungan lahat ng mga kakilala niyong magsusugal na itigil na nila yung mga bagay na bago masira ang buhay nila at makapandamay ng iba. Sabi pa niya sa comment section, nananawagan na rin si Von sa kapwa content creators na huwag pabulag sa malaking bayad para mag-promote ng sugal. Para sa lahat ng mga content creators na nagpo-promote ng sugal, alam niyo na ang tama at mali. Huwag tayong magpabulag sa pera na ino-offer nila. Lalo lang lulubog ang bansa natin dahil sa mismong kagagawan natin sa iba ng vlogger. Marami naman sa mga netizens ang nagsabing dapat nang napanagot ni Von ang kanyang nakuhang engineer. Mahirap sobrang tiwala o sana man lang naglagay ka ng isang kamag-anak o kakilala na magmo-monitor sa site. Hard lesson to. Sobrang lala niyan. Kasuhan niyo ng mabaon lalo. Komento ng netizen. Say naman ng isa. Grabe na ngayon. Talagang mapapasabi ka na lang ng ibang-iba na talaga ang mundong ginagalawan natin ngayon. Kahit saan ako magpunta, puro online gambling ang naririnig ko, maging sa mga kabataan. Base naman sa latest vlog ni Von, ay nangako ang engineer na makikipag-usap ito sa kanya at kasalukuyan itong nasa Nueva Ecija.